Pag-uusapan po natin tung pagpapatuloy po natin yung series na yung July na actually last na pala ngayon. Last Sunday na ng Faith That Believes, no? Pero may tanong po ako ngayon bago po tayo magsimula, no? Ano po talaga ang tinatawag nating great faith o dakilang pananampalataya, no? Minsan iniisip po kasi natin, no, na yung dakilang pananampalataya o malaking sabihin natin malaking pananampalataya, ay ito po yung iniisip natin, yung malakas humiyaw pagka tayo ay nagwo-worship, malakas pumalakpak, no? Pag di ba, yung malakas mag-prayer na, Jesus, naniniwala ako. Yung mga gano'n, nakala natin, yun yung malakas sa pananampalataya, parang nakukuha sa sigaw ang Diyos, no? Okay lang naman po maging passionate tayo, talagang maging marugdog para sa Panginoon. Pero hindi po porke na malakas po ang boses. Minsan kasi dinadaan sa boses, no? Mas malakas, hindi po sa palakasan ng boses ang malakas na pananampalataya. Okay? Ang Diyos kasi hindi nadadaan sa sindak, no? Pag hindi po yan nadadaan sa lakas ng ating pong sigaw, no? Baka po kasi minsan ang sound system ang may pinakamalaking pananampalataya dito. Kung palakasan po ng sigaw, baka ito pong ating speaker ang siyang malakas na pananampalataya. Ang dakila pong yung malakas na pananampalataya po ay hindi po nasusukat sa volume. Ito po ay nasusukat sa kumpiyansa natin kay Jesus. So pag po bagkus mataas ang ating kumpiyansa kay Jesus, kasabay po nito yung ating lakas ng pananampalataya. So kung gano'n nyo po inilalagay o gano'n po kalaki ang inyong itinatayang kumpiyansa, yun po yung laki ng ating pananampalataya. Naintindihan, parang may tao. Parang tulog pa po tayo. So, kumbaga, kung ayoko naman sabihin na sugal, no? Pero parang ganon, no? Di parang pagtataya ka, no? O, di ba? Pag ikaw ay mag-invest na lang, di ba? Ikaw ay maglalagay ng pera sa puhunan. Di ba? Kapag malaki ang kumpiyansa mo na malaki ang balik, itotodo mo. Tama? So, ganon din po sa Panginoon. So, kapag malaki ang alam mo na maaasahan mo sa Panginoon, malaki, nandun po yun. So ngayon po umaga, makikilala po natin ng isa pong tao na pinuri mismo ng Panginoon. So si Jesus mismo ang nag-recognize ng kanyang pananampalataya. Ang nakakagulat po doon sa ating pag-uusapan po mamaya, ay hindi po siya disciple. Hindi siya alagad. Hindi po rin siya teacher ng law o rabbi. Hindi rin po siya religious na leader. No? Hindi rin po siya Israelita. Hindi siya Hudyo. Isa po siyang sinturyon. Baka kala natin sinturon. Hindi po. Sinturyon. Ito po ay leader ng mga military. Okay? Isa pong military officer na konektado sa yung pong pagsakop ng kapangyarihan ng Romano. Okay? Pero tungkol sa kanya, namangha po si Jesus. Kaya po ang tanong ko po ulit ngayong umaga, anong klase ng pananampalataya kaya na nakakahanga kay Jesus? Meron palang klase ng pananampalataya na si Jesus himself marvel o na very surprising sa kanya. Okay? So, hindi natin kayang surpresahin ng Diyos sa tanong, pero pwedeng masurpresa pala ang Panginoon
sa ating pananampalataya? That's the question. Anong klase kaya yung pananampalataya na yun? No? Si Jesus po kasi magsasabi, no, ito ang malaking pananampalataya. So si Jesus mismo ang na-recognize yung laki. Okay? At baka po ang sagot ay mas simple kaysa po sa naiisip po natin. Great faith says, Jesus, hindi ko kailangan makita muna. Just say the word. Kaya po ang title po natin ngayong umaga ay The Centurion, Just Say the Word. So sabihin mo po sa katabi mo, sige po, kung meron po kayong katabi, kung wala, nasa likod po ninyo, sige po, yung nasa harapan ninyo. Kausapin niyo po, mahirap po yung nagsasalita na walang kausap. Dito na lang kuya kasi, yan, dito, para hindi siya natatakan. Okay, nagigets po ba natin, mga kapatid? Okay? So, baka po, yun nga po, sabihin po natin, no, hindi po, sabihin po sa katabi mo, just say the word. Sabi mo. Just say the word. Yan. Just say. Hindi po, Jesus, ipaliwanag mo ang lahat. Hindi rin po, Jesus, ipakita po muna ninyo kung papaano. Hindi rin po, Jesus, bigyan mo muna ako ng mga senyales. Kundi, Jesus, magsalita ka lang. Sapat na sa akin ang salita mo. Basahin po natin ang ating pong susing talata ngayon pong umaga. Matatagpuan po ito sa Mateo 8:5 hanggang 13. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Basahin po natin. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Verse 8, ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, Ginoo, hindi po karapat dapat napuntahan pa ninyo ang sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupang ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka doon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya ngayon. Verse 10, namangha si Jesus. Nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Verse 11, tandaan ninyo, maraming darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa at sasalo kina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit, ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangin sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras din yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sige po, makakaupo po tayo. Jesus, salamat po. No? Sa iyong salita, buksan po ang aming isip para po maunawaan namin ang scripture at buksan mo ang aming puso para sumampalataya at sumunod. Holy Spirit, alisin mo ang mga distraction, pride, fear, at unbelief. Huwag mo lang kaming bigyan ng information ngayong araw na ito. Transform us. Teach us to trust. Hindi lamang po sa mga kapag nakikita namin ang iyong ginagawa,
kundi dahil nakikilala namin kung sino ka. Speak, Jesus. Your word is enough. In Jesus' name. Amen. Pansinin po ninyo, no? Sa ating pong binasa kanina, yung sinabi ng Centurion, yung pinakakapitan, ang pangalan, ang tawag doon ay Centurion, hindi po Cinturon. No? Baka maghanap kayo ng Centurion. Centurion. Sabi po niya, sabihin lamang po ninyo. No, di ba? At ang assessment ni Jesus sa verse 10, tingnan natin, ganito kalaki ang pananampalataya. Then verse 13, kinonect niya yung outcome dun sa Centurion na yung sa pananampalataya, yung tugon niya sa pananampalataya niya, di ba? Sabi niya, ito po yung pinaka-puso ng ating puntalata. Great faith believes in the word of Jesus, word alone. Yung lakas ng pananampalataya. Kasi minsan sasabihin natin, bisan may napag-usapan namin to ng mga leaders. Kasi naikwento ko nga, di ba, sa inyo, na kumilos ang Panginoon sa akin, nung ako'y sabi niyong si Rose, sabi, Pastor, kasi, kaya siguro ano ka, kasi malakas ka sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, walang palakasan. Alam niyo po ba sa Panginoon, walang favoritism. God will never show favoritism. Walang palakasan. Hindi nadadaan sa dami ng ginagawa. Sa anumang position mo sa church, sa tagal mo sa pananampalataya. Hindi po. Ito yun, sagot sa tanong sa pinag-usapan natin. Sa laki ng pananampalataya, kumpiyansa natin sa salita ng Diyos. Kung gusto po ninyong maging buhay, sa inyong buhay, yung salita na binabasa natin, yung pinag-aaralan natin, para po ito mag-operate at ito'y maging totoo sa atin, yung pong kumpiyansa natin sa sinabi ng Panginoon sa Bible, dun po yun mangyayari. Can we say amen to that? Naintindihan po ba natin? Hindi po sa laki ng offering, hindi sa laki ng tithes, sa anumang nadodonate natin sa church, hindi po. Kundi po sa laki ng ibinabigay mong kumpiyansa. Magiging totoo yung pangako ng Diyos. Magiging totoo yung inaasahan mo sa Panginoon. Mangyayari yung inaasahan mo sa Panginoon. Kung ikaw ay lalakihan mo yung tiwala mo dun mismo sa salita ng Diyos lang. Dun sa sinabi ng Panginoon lang. Kaya po alam ba, ako po, pag po nagpipray, lagi po akong nagpo-quote ng promise. Lord, sinabi mo sa Bible, kung ano man ang hilingin sa pangalan mo, ibibigay mo. Tinatayuan ko po ito. Hindi ko po yung dinadagdag sa prayer, kundi kino-quote ko siya dahil sinasampalatayanan ko yon. Kaya napakaganda po sa buhay natin na napakarami nating alam na pangako at salita ng Diyos na pwede po natin panghawakan sa pag may problema tayo, kagaya po nito. Naintindihan po ba natin? Kaya po, yes. So, tingnan po natin ang konteksto ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Medyo baka humaba na naman tayo. Para po maintindihan natin itong centurion na to, kailangan po natin muna yung flow ng gospel, yung mabuting balita, no? Ni Mateo. Kasi ito po ay sinulat sa aklat ni Mateo. Kailangan yung balangkas niya ng mabuting balita dito ay kailangan natin masundan. Sa Mateo 5 hanggang 7 po, kung nyo po yan babasahin ninyo kapag po kayo nag-read back dyan po makikita nyo, katatapos lamang po dito na si Jesus ay nangaral doon sa bundok. Huh? Chapter 5 to 7, lahat ng mga pangangaral. So lahat ng mga, nagsermon siya ng ganong kahaba doon sa bundok. No? Doon po at namangha po yung mga tao. So lahat ng mga nakikinig sa kanya,
na-amaze sila kasi si Jesus nagtuturo ng may kapangyarihan na parang alam mo yun, pag nagsasalita, tumatago sa puso nila na parang alam mo yun, hindi lang basta kwentong barbero o hinugot saan, kundi parang alam mo yun, nagtuturo siya na talagang naliliwanagan. So parang there's power on what he is teaching. Nakuha niyo po ako? Kaya po, dumating po tayo sa Mateo 8. Dito po sa Mateo 8, no, may nangyari dito. Dito naman yung, di ba nagsalita si Jesus, lahat ng mga tungkol sa kanyang mga tinuro, yung mga tinuro niya, dinemonstrate niya. Yun po ang maganda kay Jesus, hindi lang basta turo, kundi pinapakita niya, sinasangkapanan niya ng mga ebidensya. Kaya pag nabinasa niyo po yung Mateo 8, puro Himalayan. Kumilos yung kapangyarihan ni Jesus, parang, alam mo, hindi lang basta narinig, kundi na-witness, na may demonstration. Kaya po tayo, ganun tayo dapat po. Kung gusto niyo po maging epektibo ang atin pong pag-reach out sa mga tao, hindi lang po tayo nagtuturo, nag-share the gospel, nag-T40. Dapat may kaakibat siya ng pagpapakita ng ebidensya na totoo yung sinasabi ng Bible. Nakuha po ba natin? Kaya pag sabing, ang Diyos nang nagpapagaling. So dapat, pinagpe-pray natin sila para gumaling. Naintindihan po ba natin? So dapat, pag sabi natin nagpapatawad, tayo rin, nakuha niyo po ako. Ang Diyos nagkakaloob. So tayo, ang nagiging kasangkapan para ma-demonstrate siya. Naintindihan po? Ganun po si Jesus. So dito po, nandyan po yung pinagaling isang paralitiko na wala yung, kahit wala siya sa lugar, pinagaling niya. Nandun po yung distance, no, yung layo. Maging po, nandito rin po yung pinatigil ng Panginoon ang bagyo. So narito din po yung pinalaya yung mga demonyo. So kung nag-aral po tayo ng SOAP, ito po yung ating sinampulan. So sa buong chapter 8 na yan, puro po sample. Parang sinasabi dito, tingnan ninyo kung sino talaga si Jesus. Are we getting the point now? Andiyan po yung sa chapter 8, yung may ketongin. So may authority si Jesus sa may sakit. Saka sa mga marurumi. Yung servant na paralyzed, may authority si Jesus from the distance. Kasi nga, di ba, ito yung, dito natin makikita yung centurion. Mamaya, maintindihan natin yan. So may bagyo, may authority si Jesus over nature, may demons. Okay. So sa Matthew 8, makita natin maraming himala ang ginawa na kayang gawin ni Jesus. So ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pamamahala ay hindi po pangkaraniwan. Okay? Kaya swak na swak sa annual team natin ngayon. Extraordinary living starts with an extraordinary God. So hindi extraordinary, hindi po ordinaryo yung ating Christian life dahil extraordinaryo tayo. Kundi extraordinaryo ang ating pamumuhay Kristiyano dahil extraordinaryo si Jesus. Yung pong Greek na centurion ay Hekatontarkos. Ang ibig pong sabihin nun ay isa po siyang military officer na associated po siya sa command over roughly 100 soldiers. Parang kumbaga, pag po ikaw ay centurion, ibig sabihin nun, meron kang kawal na mahigit 100 mga kawal, hawak mo. So, bagamat maaring iba-iba yung actual size, pero sa setting po ng first century na Galilee, pag sinabi, ito pong centurion ay, pag po yung sila yung parang kumakatawan sa militar, kumakatawan siya sa political power. Okay? At dun sa pananakop nila. So, pag ikaw ay centurion, ikaw ang namamahala doon sa parang ikaw yung
Baga, ikaw yung may command. Ikaw yung may... Napatandaan po ba ninyo ng pandemic? Di ba? Yung mga... Hindi tayo makakalabas kasi may mga tao inassign. Yung mga gano'n. Yung po yun. Parang gano'n yung mga sentoryon ng araw. Okay. Kaya po, mas mabigat, naingat po sabihin natin, ang isang... Hindi po siya sinabi sa Bible kung siya ay Jews o Gentile, pero madaling sabihin, siya po ay Gentile military figure ng Imperyong Romano. Okay? Tingnan po natin yung tension. Ano? I want you to see the tension here. Ang Israelita, namuhay po sila ng maraming kaaway. Okay? Naintindihan po ba natin yon? So, kasi sila nasasakop ng iba't ibang bansa. Mula Assyria, Babylonia, Persia, Greece. At ngayon, sa panahon ito, Roma na. Okay? Roma ang sumasakop sa kanila. Kaya po, ang mga Israelita this time, sila po naghihintay ng tagapagligtas o Messiah. At ngayon, sino po ang nagiging example? No? Makita natin yung great faith dito. Isa pong unexpected outsider. Nakita natin, yung mga Israelita nag-aantay ng tagapagligtas, doon na ayaw pang kilalanin, samantalang isang outsider pa ang nakarecognize. Naintindihan po ba natin? Kaya po, alam nyo po, faith is not about your background. Ang pananampalataya, hindi po yan nakabase kung ano yung ano naman meron tayo, ano mo yun, parang anong estado meron ka, anong klase saan ka church, saan ka membro, ganon. Hindi po doon. Ang pananampalataya ay tungkol po kung sino ang pinaniniwala o kung ano ang pinaniniwalaan natin kay Jesus. At dito po tayo magsisimula. Faith comes to Jesus. Ang pananampalataya ay lumalapit kay Jesus. Naglalapit. Gets mo ba natin yon? So, we bring what you cannot control. Yung mga bagay, may mga bagay po kasi na hindi natin kayang kontrolin. May mga bagay na out of our scope. Okay? Kaya po sa Matthew 8:5-6, basahin po natin. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, Ginoo, ang aking katulong ay paralisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Tingnan po natin dito. Ito pong chapter 5, verse 5 and 6 ito. Sinasabi po sa atin, yung pong senteryon ang lumapit kay Jesus. Diba? Pansinin po natin, yung pong senturyon, may authority yan eh. May kapangyarihan yan. Boss yan eh. Para pong si Torres, para mga, kung na niya ba natin, ombudsman, sabihin natin, mga ganun. Sipin mo, may position ka. Merong kang pwedeng gawin sa buhay mo. Pero pa, di ba, very influential ka. Pero alam niyo po, pansinin po natin ha, may problema siyang hindi kayang utusan. Hindi niya kayang sabihin sa paralytikong, attention! Makinig ka! Di ba gano'n kapag lalo mga polis, oy! Isang gano'n lang, kahit sino, di ba? Pag sinabing stop, stop ka. Pag sinabing taas ang kamay, hindi niya kayang gawin. Doon sa paralysis na yon. Tama po? Hindi niya kayang sabihin, balis ka, tigil, dismiss. Di ba? Parang, balis ka. May command siya over soldiers, pero wala siyang command over sickness. And that is where faith begins. Faith begins, no? When we recognize
the limits of our control and come to Jesus. Magsisimula po ang pananampalataya kapag kinilala mo ang sarili mo na limitado ang kaya mong gawin. At iyon ay dadalhin mo kay Jesus. Yung mga bagay na hindi mo kayang lutasin, yun ang ilalapit. May mga bagay sa buhay natin na kaya mong ayusin. Ito yun. Nasira ang ilaw. Palitan ng bulb, diba? Lobat, i-charge. Walang internet, edi i-restart yung router. Pwede, di ba? At kapag ayaw pa rin, ay disisihin nyo na po yung provider. Pero may mga problema po na wala pong restart button. Family problem, broken relationship, financial pressure, akot, uncertainty, ministry burden, yung alam mo yun, yung mga prodigal child, at saka situation na ang tagal-tagal mo nang pinagpe-pray, pero wala pa rin. At minsan, ang frustration natin ay galing dito. We are trying to control something that was never under our control. Kaya napo-frustrate tayo eh. Kasi, pinipilit natin kontrolin. Dapat, Lord, pagka-pray ko, andyan na dapat. Dapat pag nag-pray ako, wala nang sakit to, ha? Pag lumapit ako, gets mo ba natin? Pero tingnan po natin yung centurion. He did not pretend to be powerful. Pwede, di ba? Jesus, ako naman ay... Pwedeng ganon. He came to Jesus. Ito po ang humility ng faith. Ito yung pagpapakababa ng pananampalataya. Kasi ang malakas ng pananampalataya ay hindi po nagpe-pretend. Hindi nagkukunwari na ikaw ay malakas. Minsan, ganun tayo. Kahit pagod na, kahit nahihirapan na, kahit alam mo yun, nanghihina na. Pag kinamusta ka, ay, kamusta ka, kapatid? Okay. Okay ako. Pero kahit hindi. Kahit maraming problema. Kahit pagod na. Kahit hindi alam kung sa kukuha ng pera. Naintindihan po ba natin? Great faith, ang malakas ng pananampalataya, alam kung saan siya pupunta kapag siya ay nanghihina na. Yun ang malakas na pananampalataya sa Panginoon. Yun ang kinikilalang malakas na pananampalataya ng Panginoon. Na alam na niya, said na siya. Alam niya kung kanino siya aasa. Hindi siya lumapit para sa sarili niya. Lumapit po yung centurion para sa kanyang alipin. May compassion po ang pananampalataya. Yeah. Malakas yung pananampalataya. Hindi po ang malakas sa pananampalataya, hindi lamang po yung Jesus, bless mo po ako. Jesus, promise me, pangako mo sa akin, kapag ako, ibibigay mo to. Jesus, pagalingin mo na to, please. Jesus, ibigay mo na to. Ang totoo pong pananampalataya ay tinataglay, no? Ang ibang tao. Inaakay ang ibang tao patungo kay Jesus. Jesus, tulungan mo po ang anak ko. Jesus, iligtas mo po yung pamilya ko.
Jesus, abutin mo po yung kaibigan ko. Jesus, abutin niyo po yung gusto kong i-share ng gospel. Jesus, gamitin mo ako para sa mission mo. In Life Family, sino ang dinadala mo ngayon kay Jesus? At ano ang bagay na pilit mong kinokontrol na kailangan mong ipagkatiwala sa Kanya? Dahil ang pananampalataya ay nagsasabi, Jesus, hindi ko po ito kaya. Pero lumalapit ako sa iyo. Lord, hindi ko po ito kayang i-share na wala po akong kasama, ako lang. Pero kailangan ko po siyang sharean. Lalapit ako sa iyo kasi alam ko, tutulungan mo ako. Lord, kahit wala po ako nakikitang pwedeng dumamay sa akin, alam ko nandyan ka. Pero hindi po sapat na lumapit lang kay Jesus. Kasi maraming tao lumalapit kay Jesus dahil may kailangan. Ang hindi po pangkaraniwan dito sa senturyon ay nauunawaan niya kung sino ang nilalapitan niya. Kaya from coming to Jesus, we move deeper to submitting to Jesus. Faith submits to Jesus' authority. Ang pananampalataya ay nagpapasakop sa kapangyarihan ni Jesus. So we trust who Jesus is. Hindi dahil kung ano man yung nakikita mo, kung sino si Jesus. Tingnan po natin ang Mateo 8:9. Kaya ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupang ding mga kawan. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya ay pumunta. At isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito. Ginagawa nga naman ngayon. Trust who Jesus is, not what you can see. Tandaan po natin, dito po nagiging extraordinaryo ang storya ng senturyon. Si Jesus was willing to respond. Pero sinabi ng senturyon, in essence, parang ito sasabi niya, hindi ako karapat-dapat na pasukin mo ang buhay ko. Sabihin mo lang yung salita. Tapos, pinaliwanag niya yung, then he explains authority, di ba? In-explain niya yung authority. Ito yung explanation niya. Di ba, may kapamamahala ka? Ako nga may pamamahala ako may kapangyarihan ako Di ba ba? So, nakarelate yung nang nagbukas sa isipan niya, nakita niya, itong si Jesus, may authority. May power. Siya, alam niya ibig sabihin ng authority. Nakita niya, yung authority niya, limitado. Hanggang doon lang sa kawal niya. Pero si Jesus, kung di ba sundan natin mga himala, nakita niya na ang tindi ng power nito si Jesus. Everything follows at His command. Can you say amen to that? Kaya naintindihan niya. May authority sa taas niya. May authority delegated to Him. May soldiers na meron nasa ilalim niya. Kapag sinabi niyang may authority delegated to Him, may soldiers under Him. Kapag sinabi niyang go, they go. Come, they come. Do this, they do it. How much greater
is the authority of Jesus. Ito yung revelation niya. Kung ang salita ko bilang officer, parang ito Jesus, ako nga yung salita ko bilang officer, ay may delegated authority. Alam niyo pong delegated? Parang pinasa lang sa'yo. Inatas lang sa'yo. Hindi po galing sa'yo, kundi ibinigay lang sa'yo. Tama po. Delegated authority lang yon. Gaano pa kaya ang salita ni Jesus? Boom! Ito ang nakita ng senturyon na hindi po nakita ng marami. Puro Israelita yung mga nandun. Hindi nakikita. He understood, naintindihan niya. Jesus, no? Jesus do not need physically touch the servant. Nakita hindi na niya kailangan physically, puntahan niya pa at hipuin. Hindi na kailangan pumasok sa bahay. Hindi na kailangan gumawa ng mga ritual-ritual. Hindi na rin kailangan ng mga parang naaayon na sirkumstansya kasi nga, the authority is in Jesus Himself. Ito po yung high view of Christ na lumalabas sa passage na to. Hindi po magician si Jesus. Ditin ko, hindi po magician si Jesus. Na kapag pinag-pray mo, magic instant, andito ng pera. May pambayad na. Hindi po ganun si Jesus. Hindi po siya magician. Hindi po siya spiritual consultant. He speaks with divine authority. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pamamahala, ay galing po sa Diyos. Kaya, sa buong Mateo 8, sakit, kalikasan, mga spiritual powers, mga demons, tumugon sa utos ni Jesus. Sumunod lahat sa pag-utos ng... Bakit? Kasi, lahat ng nilikha, kinikilala ang kapangyarihan ng manlilikha. Si Jesus kasi, ang manlilikha ng lahat. He created everything. So everything will respond and obey His command. Can you say amen to that? So kapag kaya yung po lagi na, Lord, sabihin mo lang, Lord, na magkatrabaho ako. Sabihin mo lang na, gets natin, hindi, nakinig niyo po, we get the point. At His disposal. Everything is in His disposal. Siya ang magpapasya. Hindi po tayo ang magsasabi kung anong gagawin ni Jesus sa atin. Kaya dapat ang prayer natin, dapat yung prayer ko, hindi naman tinutugon ni Jesus. Kasi, ikaw pa marunong kay Jesus kung mag-pray ka. Naiintindihan po ba natin? Kasi, di ba, pag nagpe-pray tayo, Lord, bigyan niyo po kami ng bukas po, kailangan po magkaroon na po kami ngayon ng trabaho. Di ba? Kailangan yung luubin niya. Kaya dapat ang prayer, Lord, ito pong problema ko, pero kung luluubin mo, nangyari po ito sa kalooban po ninyo. Can we say amen to that? Can we say amen to that? Imagine po natin, no, isang traffic intersection. Sobrang dami sasakyan. Imagine natin. Tapos may traffic enforcer. Isang kamay lang niya. Ano po nangyayari? Umihinto ang traffic. Hindi po dahil malakas siya physically, kundi po, meron po siyang humihinto ang lahat kasi may authority siya behind the command. Now, multiply that infinitely. When Jesus speaks, kapag si Jesus ang nagsabi,
His word carries authority. Kaya pag ito ay inutos ng Panginoon, sinabi niya, nangyayari. Ito po ang problema minsan sa faith natin. Naniniwala tayo kay Jesus. Pero, gusto natin tayo ang magbigay na instructions. Jesus, ito ang problem. Jesus, ito ang solusyon na nakikita ko. Yes. Jesus, sa isang linggo, darating po yung maniningil. Huwebes po yun. Jesus, ang naiisip ko, itong taong ito ang lalapitan ko sa problema ko bago mag-Huwebes. Dapat may laman ng bulsa niya. Jesus, ito po yung exact date para pong prayer natin. Minsan hindi prayer. Parang project proposal. May timeline, may deliverables, may expected output, may deadline pa si Jesus. But biblical faith says, Jesus, you are Lord, and I am not. Ang centurion ay powerful. Pero yumuko siya. Isipin nyo may powerful siya. Pero yumuko pa rin siya kay Jesus. Minsan kasi ang tingin natin sa sarili natin para tayong tayo yung boss ng buhay natin. Feeling natin entitled tayo sa buhay natin. Hindi ko mo tayo nag-church dito, hindi ko mo tayo masipag dito. Entitled na tayo. Jesus, ako naman baka naman. Kaya minsan nahihirapan tayo maglingkod kasi nga, hindi natin kinikilala na mas mataas si Jesus kaysa sa atin. Tanda po natin, this is faith. Faith is not just using Jesus. Hindi po ginagamit lang si Jesus, yung authority niya, para po ma-accomplish yung ating kalooban. Faith is submitting my life to Jesus. Authority. Okay, tanda natin, ang faith, hindi po yan yung gagamitin natin yung authority ni Jesus para masunod yung gusto natin, kundi nagpapailalim tayo sa authority ni Jesus para po ma-accomplish yung kalooban niya sa pamamagitan natin. Napakahalaga po nito. Dahil minsan, ang version ng faith po natin, Jesus, gawin mo po ang gusto ko. Ang biblical faith, Jesus, gawin niyo po ang gusto mo. At ang puso ko, i-align mo sa'yo. Dito po pumpasok yung mission natin bilang mga mananampalataya. Ang Panginoong Jesus po ay may pamamahala. May power. Then later, sa Matthew 28:18-20, di ba? Inutusan tayo ng Panginoon na go and make disciples. Tayo po ay inutusan ng Panginoon. Inutusan po tayo. Ito po ang pinakadakilang atas nating lahat. Lahat tayo ay gagawa ng mga alagad ni Jesus. Hindi po alagad natin. Yes. Kaya ang church ay hindi po naghihintay lang ng milagro. Ang church gumagalaw sa ilalim ng kapamamahala ni Jesus. At ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para po maganap natin ang misyon ni Kristo. At hindi po tayo gumagawa ng sariling misyon. Hindi po natin yung pong tag-abot natin sa mga gusto nating abutin, hindi po yun masariling misyon ng InLight. Yun po ay mismong misyon ni Kristo.
We just simply join His mission. Nakisangkot lamang po tayo sa misyon ni Jesus. Kaya pag sinabi ni Jesus, forgive, we forgive. Kapag sinabi ni Jesus, maglingkod, maglilingkod po tayo. Kapag sinabi ni Jesus, magbigay, wala po. Pag sinabi ni Jesus, magbigay, magbibigay po tayo. Kapag sinabi ni Jesus, mahalin ang kaaway, we love them. Pag sinabi ni Jesus, make disciples, we make disciples. Pag sinabi ni Jesus, go, then we go. Why? Because faith recognizes His authority. Pero may mas malalim pa po, hindi lamang po sa senturyon. Jesus, may authority ka. Sabi niya, essentially, hindi mo kailangan pumunta, magsalita ka lang. So from submission to His authority, now we will arrive to the heart of the sermon, trusting the Word. So faith rests in Jesus' Word. So tayo po ay nananangan sa salita po ni Jesus. Yeah. If Jesus said it, His Word is enough. Kapag sinabi ni Jesus yan, sapat na yon. Just say the Word. Ito po ang line na nag-define ng pananampalataya ng senturyon. Jesus just say the Word. Hindi niya sinabi, Jesus, kailangan ko po munang makita, ha? Teka lang, ha? Hindi niya po sinabi, kailangan kitang mahawakan. Hindi kailangan kailangan ko maramdaman. Hindi rin niya sinabi. Hindi rin niya sinabi, kailangan ko munang makita ang resulta. He trusted Jesus' word before seeing the outcome. And that is faith. And So bago yung kagalingan, nagtiwala muna siya. Nanampalataya siya. Bago ibigay, nanampalataya muna. Tingnan natin sa verse 10. Sorry, wala pala. Sorry. Yeah, it's 8:10. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Nang marinig ito ni Jesus, namangha siya. Yung Greek verb connected with this reaction is taumazo, na ibig sabihin, to marvel, mamangha, to be amazed. Isipin po natin yon mga kapatid. Maraming tao ay namangha po kay Jesus. Tama po ba ako? Di ba, nangaral siya. Bago mangyari to, nangaral siya sa bundok at namangha lahat. Pero, hindi sinabi ni Jesus sa mga taong nakikinig sa kanya, ang tindi ng inyong pananampalataya. Dito, Jesus marvels someone's faith. Ano ang nakita niya? Hindi po perfect theology. Hindi yung maraming verses, memory verses. Hindi yung maraming attendance, di po ba? Hindi po yung credentials mo na, ako naman ay marami na akong certificate mula sa Midweek Insights si Pastor. Meron pa ako nito. Hindi po yung Jewish ancestry. Hindi po yung years of church attendance. Ang nakita po ni Jesus ay isang lalaki na naniniwala sa Kanya. yes. Your word is enough. In Life Family, ito ang tanong.
Is the word of Jesus enough for us? Kapag wala pong result sa ginagawa natin, sa pinapanalangin mo, sa inaabot mo, sa mga inaasahan mo, kapag tahimik ang sitwasyon, parang walang nangyayari. Kapag pag nagbago, kapag hindi pa nagbabago yung anak mo, kapag hindi pa dumarating yung pinapanalangin mo, kapag hindi mo pa naiintindihan ang susunod mong hakbang, masasabi pa rin po ba natin, Jesus, nagtitiwala ako sa iyong salita. Para pong ano yun, GPS. Para pong GPS, alam niyo po yung GPS? Alam niyo po yung GPS? Diba? Sa Waze, yan, diba? Pag gumagamit po tayo minsan, sinasabi ng Waze, turn right. At the 360 meters, turn right. Diba? Tapos sabihin natin, oy, Waze, sure ka ba? Then tayo, hindi tayo susunod. After 30 seconds, makita nyo, recalculating. Minsan ganito po tayo kay Jesus. Jesus, sasabi, trust me. Tayo, recalculating. Sabi ni Jesus, forgive. Recalculating. Sabi ni Jesus, go. Recalculating na naman. Sabi ni Jesus, oh, wait lang. Recalculating. Lord, baka po may iba pang route. Baka may iba pang paraan. If you said it, I will trust you. Diyan po ang malakas na pananampalataya. Kahit hindi ako gumaling, kahit hindi ibigay, kahit hindi ko pa nararanasan, kahit hindi pa nagbabago ang lahat, kahit sino pa ang inaasa ko magbago, I will still trust the Lord. Church, this is why we must have a high view of Scripture. Hindi po natin tinatrato ang Biblia bilang pong motivational quotes. Hindi po ito fortune cookie. Ano yun? Kapag yung ano yun, fortune cookie. Hindi tayo naghanap ng verse na bagay sa mood natin. Scripture is God's authoritative word. At ito po ay nagdadala sa atin kay Kristo. At hinuhubog po tayo sa ating mga pananampalataya at pagsunod. Kaya so we do not stand over the Scripture. Kapag po ang Scripture that comforts us, tinatanggap po natin. Tatanggapin natin, di ba? Kapag ito nagbibigay ng, ano mo yun, nagko-comfort, we receive. Kapag ito ay nagko-correct, we need to listen. Kapag ito ay nag-uutos sa atin ng gawin, susunod po tayo. Kapag ang Scripture confronts us, kinukumpronta tayo, magsisisi tayo. God has spoken His word is enough. Amen? Pero kailangan din natin maging careful. Just says the word doesn't mean, guys, kukuha ka ng verse, aalisin yung context, tapos gagawin natin personal. Yes. Marami pong ganon. Huhugot-hugot lang kasi mukhang magandang verse to, parang ang sarap pakinggan. Pero hindi yun ang konteksto. Hindi yun talaga ang, di ba uso ngayon, wala sa context. Parang sounds familiar, you know? They always taking out of context. They are the corniest people. Ayun, ganon. Hindi po, nagagets natin, kailangan po, hindi po tayo dapat, kaya yung context, kailangan ano ba talaga ang sinasabi? Naintindihan po? So we need to say that. So we respect what the text actually says. Kasi po ang context mahalaga. Yung author matters. Audience matters. Hindi po natin ginagamit ang Bible para suportahan ang gusto natin. Delikado po yun. At dyan po ang marami sumasablay na nagtuturo at
motivational speaker. Kasi basta lang humuhugot at hindi po tama. Hinahayaan natin ang Bible ang mag-correct sa gusto po natin. So at kapag ang faith po ay lumapit kay Jesus, sumusuko sa authority ni Jesus, at nagpapahinga sa word ni Jesus, ang next step, faith moves. Okay? So faith moves at Jesus command. That is our last point. Ang malakas na pananampalataya ay hindi lang po basta naniniwala o nagtitiwala. Siya po ay kumikilos. Sabi sa Mateo 8:13, at sinabi ni Jesus opisyal, umuwi ka na! Mangyayari ang hiniling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon ay gumaling ang katulong ng alipin. Okay? Ang command, dito po sa Matthew 8:13, nagsimula ang sa simpleng command. Ano yung command niya? Go. Napaka-interesting. The centurion came with a problem. Tama? Lumapit siya na may problema. Tapos, isinugo siya, pinauwi siya na may kasamang salita ng Diyos. Wala pang medical report sa kamay niya. Wala pang text, sir, okay na po. Walang messenger notification na servant is now active. He had to go. Base sa salitang ibinigay ni Jesus. This is the movement of faith. Ito yung pagkilos ng pananampalataya. Come, hear, trust, go. Marami pong Kristiyano. Wala po rito to. Ganito pong ginagawa. Marami pong Kristiyano sa maraming churches. Come, hear. Hear again. Seminar, hear again. Puro lang pakinig. Busog na busog, ang dami na napakinggan. Pero walang go. We become spiritually informed, but missionally inactive. Si Jesus po, hindi po tayo tinawag para lang po tayo maniwala o magtiwala sa isang bagay. Tinawag po tayo ni Jesus para maging tagasunod niya. Wala po nag-amen. Tinawag tayo ng Diyos. Lahat po tayo. Tinawag ng Panginoon. Kabataan ka man o hindi. May sapat ka man na gulang, may ipin ka man o wala. Naintindihan po ba natin? Yes. Tinawag po tayo ng Panginoon na maging tagasunod ni Jesus. At ang banal na Espiritu ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin o kakayanan para po maipamuhay natin ang misyon na binigay ni Jesus. Kaya po sa Acts 1:8, di ba sabi doon, the Spirit's power with witness. The Spirit does not empower us merely to be feel spiritual. Hindi po tayo binigyan ng kapangyarihan para maging feeling mo spiritual ka, maka-Diyos ka. Hindi po. Binigyan tayo ng kakayanan, ang church, binigyan ng kakayanan para maging saksi ni Jesus. Kakailangan po ang bawat saksi tumatayo bilang tagapagpatotoo. Tama po? Tagapagpatunay. Nakikita natin to sa impeachment. Tama? Lahat ng kanilang testigo tumatayo para patunayan. Tayo, yun po inasahan niya ni Jesus sa atin. Tumayo tayo para patunayan totoo si Jesus. Para pong electric fan, may power source, nakasaksak, may electricity, may kuryente. Pero pag hindi nyo po pinindot ang switch, walang movement. Marami pong mananampalataya, konektado sa church, attending
listening, learning. Pero ang tanong, are we moving in obedience? Because faith that never moves may simply be agreement. Ang 10 pananampalataya na hindi kumikilos, kasunduan lang po yun. Biblical faith produce obedience. Ano po yung nagiging, paano po nagiging malakas ang pananampalataya? Balikan po natin yung, bakit great faith ang centurion? Bakit malakas ang pananampalataya niya? Hindi po dahil malaki ang hinihingi niya. Hindi dahil emotional siya sa prayer niya. Hindi dahil deserving siya. Actually, kabiligtaran nga eh. Di ba? Alam niya may authority siya, may kapangyarihan din naman siya eh. Tama? Pero he knew he was unworthy. His faith was great because he had a great view of Jesus. Malaki ang tingin niya kay Jesus. Ito ang pinaka-importante mga kapatid. Great faith comes from thinking bigger about your faith. Great faith does not come from thinking bigger about your faith. Hindi po lumalakas ang pananampalataya mo dahil sa tingin mo sa pinasanasampalatayanan mo. Kundi, ang malaking pananampalataya ay nagmumula sa kung paano mo tinitingnan gaano kalaki ang magagawa ni Jesus sa buhay mo. Kaya po, wag po natin sukatin ang pananampalataya natin every 5 minutes. Malakas ba faith ko? Mahina ba ako ngayon? Instead of measuring your faith, tingnan mo si Jesus. Ang titingnan natin, hindi yung laki ng pananampalataya meron tayo. Ang titingnan, gaano kalaki si Jesus. His authority, His word is powerful. His grace reaches outsiders. Yung po kanyang biyaya. His kingdom is greater than ethnicity. Yung pagka-status ng background and human expectation. Siya po ay karapat-dapat sa ating pong pagtitiwala. Kaya po sabi ni Jesus, pag sabi ni Jesus na mag-forgive, we will forgive. Kapag sinabi ni Jesus na serve, then we will serve. Amen? Kaya magmumove po tayo. Sabi po sa Mateo 8:11 hanggang 12, dito po lumawak yung sermon ni Jesus. No? Tandaan ninyo, maraming darating, buhat sa silangan at sa kanluran, at dudulog sa pag nakasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Magnanangis sila doon at magngangalit ang kanila mga ngipin. Verse 28:19, sabi doon, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Dito po lumawak ang sermon ni Jesus. Jesus speaks about people coming from east to west to share the kingdom in the banquet. Ano po, ganito po ibig sabihin yan. Darating po kasing panahon na lahat ng tao, saan man pong panig ng mundo, ay magsasama-sama na meron pong hapunan na magaganap sa kalangitan. There's a marriage supper of the Lamb. Amen po? Kaya po, this connects the centurion story to the entire story of Israel. God called Abraham, natandaan po natin, di ba ba? Tinawag si Abraham. In Genesis 12, pinangako na hindi po para po putulin, di ba? Hindi po intention ng Diyos na i-terminate ang ating pong mundo. Sa pamamagitan po ni Abraham, pinagpala po ang lahat, ay pinagpala siya na aabot sa lahat ng bansa.
Now, he comes a Gentile centurion. Nakita po ba natin? Isang hintil. Trusting Israel's Messiah. Kuha. Blessing would reach all nations. Di ba sabi ng Panginoon? So, parang preview ito na darating na panahon na isang glimpse of gospel going to the nations. East, west. Saan kayo nanggaling? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen po ba doon? This anticipates po, in-anticipate dito, yung world scope becomes explicit. Pinahayag. Kaya po tayo, inasahan ng Panginoon, na humayo sa lahat ng bansa. Yes. In that family, hindi po tayo tinawag para maging church lang. Attend, uwi, attend, uwi. We are called to participate in the mission of Jesus. Amen. Sa bahay, sa trabaho, sa school, sa community, online, sa kapitbahay, sa taong akala mo hindi interesado kay Jesus. Remember the centurion, he was an unexpected person. Hindi siya in-expect. Baka yung taong iniisip mong hindi maniniwala, siya pala yung next na gagalawin ng banal na spirito. So never underestimate what God can do through His Word. Yung akala mo, Pastor, pag yan, sinimulan ko ng T40, baka tatawa-tawa lang sa akin yun. You will never know kung anong pwedeng gawin ng Diyos sa kanila. Amen? Baka ikaw magulat. Pastor pala yung kakausapin mo. Magiging pastor pala yan balang araw. Amen? Kaya mga kapatid, maybe today, we are facing something you cannot control. Remember, come to Jesus. Maybe you're trying to dictate, to dictate that outcome. Yung parang gusto mo, ito yung mangyayari. Remember, submit to His authority. Maybe you cannot see any change yet. Wala ka pa nakikita mga pagbabago sa mga inaasahan mo. Remember, trust His Word. Yes. Maybe you already know what Jesus wants you to do. Remember, go in obedience. Everybody say, come, submit, trust. Oh, again. Come, submit, trust, go. Again. Come, submit, trust, go. That is extraordinary faith. Pero bago tayo magtapos, tandaan po natin, the greatest word Jesus gives is not merely your problem will disappear. The center of the gospel is Jesus Himself. Our greatest problem is deeper than our circumstances. Alam niyo po ba ang problema natin, hindi lang baon, hindi lang yung pagpasa sa exam, hindi lang yung saan ka papasok sa susunod na taon, sa pag nag-college, sa mo papakainin, anong mga bibili nating ulam. Hindi po lang yan ang patitindi po natin problema. Our greatest problem is our sin. Kaya po si Jesus naparito para po iligtas tayo mga makasalanan. He died on the cross. He bore our sin. At nabuhay po siya muli. And now, yung mabuting balita na ito, tinawag tayo para magsisi. And the same Jesus, who had the authority over sickness, He has authority to forgive sin. Then same Jesus command the wind is the risen King. And the gospel invitation reaches every kind of person. Kaya yung pong imbitasyon para po magkaroon ng kaligtasan, para po yan sa bawat isa.
Sa bawat isa na mga religyoso, kahit hindi religyoso, mga nasa loob ng church, nasa labas ng church, mga wasak, mga matatagumpay na tao, mga bata, may masapat na gulang, nasa Palmera 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. We are called to come to Jesus in repentance and in faith. Kaya po ang final challenge ko po sa inyo mga kapatid, in Light Family, kung ngayon po linggo ito, what if this week, instead of saying, Jesus, show me first. Nakita niyo po muna. We say, Jesus, say the word. Instead of, I will obey before I understand. Susunod muna ako bago ko, kailangan maintindihan ko muna bago ko sumunod. Sabihin po natin, Lord, susunod po ako kasi nagtitiwala po ako sa inyo. Imbis na, Lord, maglilingkod ako kapag kaya ko, kapag madali sa akin gawin. Bakit hindi natin sabihin, Lord, isugo mo ako. Ibabahagi ko po si Jesus. Kahit hindi ako handa. Kasi, minsan, pagka-prepared na ako, kabisado ko na yan, saan na ako mag-share the gospel. Sabihin po natin, banal na spirito, bigyan mo ako ng kakayanan. Dahil, alam niyo po, great faith believes in the power of Jesus. Word alone. And great faith moves when Jesus speaks. Church, sabay-sabay po natin sabihin, Jesus, your word is enough. Again, when I cannot see, your word is enough. When I cannot understand, your word is enough. When I cannot control, your word is enough. When you tell me to go, I will go. Mga kapatid, ang extraordinary faith says, Jesus, just say the word. Kasi extraordinary living starts with an extraordinary God. Let us all bow our head, let us pray. Jesus, maraming salamat sa iyong salita. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong mas nagtitiwala kami sa nakikita namin kaysa sa sinasabi mo. Patawarin mo kami kapag gusto namin kontrolin ang lahat. Teach us the faith of the centurion. Humble enough to come, submitted enough to recognize your authority. Confident enough to trust your word. And obedient enough to go when you command. Holy Spirit, move in every believer. Empower your church. Give us courage to share the gospel. Give us compassion to carry others to Jesus. Gives us obedience when you say go. At sa mga sitwasyong hindi pa namin nakikita ang sagot, turuan mo kaming sabihin, Jesus, your word is enough. Gamitin niyo po ang Inlight Christian Fellowship to make disciples. Umabot sa mga pamilya, maglingkod sa mga communities, magdala ng mabuting balita sa bawat taong kahit hindi po namin ine-expect na tutugon. Magnawa ang aming pong pananampalataya ay hindi lang po basta magsalita. May pamuhay po namin ito para po sa iyong kaluwalhatian at para po sa iyong misyon. In Jesus' name, amen and amen.